Ayan, good evening. Sa kay Lynn, galing ng CCF. Joel, akala ko nagsabi ka pa Joel eh. Example lang pala. Kay Jam ay His Touch Family Christian Church. Kay Ellie, RBCM. Reformed Baptist Church of Malabon. Kala Pastor Ellie. Ozamis Reformed Bible Church. Kala Angel. Si Arvin. Kilala ka Arvin. Kilala ka namin. Sige po, manalangin tayo. Simula na tayo sa study natin. Let's pray. Diyos namin, maraming salamat po sa gabi ng Lunes. Binigyan niyo kami ng biyaya sa buong araw. Binigyan niyo kami ng awa sa buong araw. Salamat po. Marami kaming undeserving na mercies na binigyan niyo sa amin. Salamat po. At isa dito ay ang pag-aaral ng salita. Ang salita mo ay hindi kami deserving dito. Pero binigyan niyo pa rin kami ng pribilehiyo na makapag-aral, pribilehiyo na makapagbasa, pribilehiyo na makapakinig, pribilehiyo na buklatin yung Bible, tignan to, pag-aralan to, dahil salita mo to. Maraming salamat po sa biyaya na ito. Hinihiling rin namin, O Diyos, na makita namin sa pag-aaral ngayong gabi ang biblical na pagkababae. Tulungan niyo po kami, paano namin ito titignan, pag-aaralan, pag-iisipan, pag-uusapan, sasaliksikin, pagdidiskusyonan, aming Diyos. Tulungan niyo po kami dahil sa mga isipan namin ay may kanya-kanya kaming opinyon, kanya-kanyang perspektibo na hinubog ng kultura, hinubog ng kinalakhan namin. Kaya turuan niyo po kami na ang humubog sa amin ay ang Biblia, hindi ang kahit ano maliban sa Biblia. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Renew our minds regarding femininity according to your blessed word. Maraming salamat po, aming Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa pagsisimula po natin, gusto kong magbigay ng credit kay Deanne Davis. So, itong study natin, isa lang na material yung pinagkunan ko. Actually, halos in-outline ko lang siya, no? Yung mga previous na mga studies natin, yun ay binuo ko sa pamamagitan ng iba't ibang mga sources. Pero dito, nakita ko na mas beneficial kung manggaling ito sa isang source lang. Ito yung source natin for tonight. Galing kay Deanne Davis ng livehope.org. So mamaya, pwede ko ibigay yung reference dyan. Pero gusto ko lang sabihin yon upfront. Ngayon, bakit kailangan na mahalagang pag-aralan kung anong ibig sabihin ng biblical na pagkababae? Why is it important? Nagbigay si Deanne Davis ng dalawang reason. So una, para malaman natin, maintindihan natin kung ano yung purpose ng gender ng kababaihan. Kung ano yung intention ng Diyos. Kung ano yung design niya. Kasi siya ang lumikha, siya nakakaalam kung paano niya, para saan niya ginawa yung pagiging babae. So, yun yung una. Pangalawa, related ito doon sa usapin na namamayagpag ngayon. Confusion regarding femininity. Alam nga natin, sa West ngayon, kapag may mga kausap, yung mga conservatives, yung mga Christians, na mga LGBTQIA, ang isang question na upfront na sinasabi sa kanila ay, what is a woman? Dahil sa panahon natin kung saan namamayagpag yung LGBTQIA, kung saan ang gender ay very fluid, kung saan ang gender ay nasa sobrang daming spectrum na sa kanilang definition, napaka controversial na itanong, ano ba ang isang babae? What is a woman? Dahil sa kanila, ito ay isang ideology, isa itong pag-iisip, isa itong
depende sa'yo kung ano ibig sabihin ng pagkababae. Kaya magandang pag-aralan natin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagkababae ayon sa Biblia. Ganun din, maraming mga nakakaranas na mga kababaihan, even from their young age, hindi lang babae, ganun din ang lalaki, na dinidiscover nila yung kanilang sarili. Ano ba talaga ako? Ano bang ibig sabihin ng pagiging isang babae? Na kapag dinefine nila yung pagkababae, nakadepende ito again sa culture. Ganito ang babae, ganito ang babae, ganito ang babae. But now, how about the Bible? Ano ibig sabihin tinuturo ng ng Bible? Ibig ba sabihin na gustong kalaro ng isang babae, batang babae ay mga lalaki, siya na ay hindi nagpapakababae? Kung ibig ba sabihin na isang babae ay gustong laruan ay mga kotse, ay yun ba hindi na pagkababae? May mga ganon klase ng mga kailangan i-consider. Ganun din, alam natin, Pride Month katatapos lang, palagi nating dapat lang na i-oppose yung idea na kumakalat na depende sa'yo, depende sa nararamdaman mo, yung gender mo. Tayo mga Christian, dapat talaga natin silang i-oppose. Dapat talagang sabihin na hindi totoo yan. There are only two genders, two sexes, two genders, according to the scripture. Kung paano kinrate ng Diyos ang ating biology, ay ang ating gender. That is given. Pero ganun din, dapat manindigan tayo bilang mga Christians, what does it mean to be a man? What does it mean to be a woman? Kapag nag-repent sila ng mga nasa LGBTQIA, babalik sila sa pagkalalaki, babalik sila sa pagkababae, paano yon? Anong itsura nun? Hindi yon undefined. So, ganun din ang dapat nating isipin. At ganun din, maraming mga conservative, marami ang ayaw sa LGBTQIA, pero sila ba ay nagpapakalalaki? Maraming ayaw sa LGBTQIA, pero sila ba ay nagpapakababae? According to the scripture. So, very important yung pag-aralan natin kung ano ba talaga yung will ng Diyos, ano yung design ng Diyos, ano yung sanctifying work ng Diyos sa ating God-given gender. So, without further ado, ano ang elements ng biblical femininity? According kay Daan Davis, merong 5 na elements ang biblical femininity. At dito, iikot yung lecture natin sa 5 na ito. Una, relational capacity, yung kapasidad sa kanilang pakikipagrelasyon sa kapwa nila. Pangalawa ay yung nurturing nature. Ang ibig sabihin ng pagiging babae ay pagiging maalaga. Pangatlo, vulnerability. Vulnerable, open. Open sa usapin ng kahinaan, sa usapin ng kanilang puso, sa usapin ng kanilang buhay. Yan ang pangatlong element ng pagkababae, vulnerability. Pang-apat ay beauty, kagandahan. At pang-5 na element ng biblical femininity ay yung responsiveness, pagtugon. So, we will define at di-discuss natin each of the 5 elements ng biblical na femininity. Pero alalahanin natin, in the general redemptive drama ng scripture, meron tayong creation, merong fall, merong redemption, at merong glorification. Etong kalooban ng Diyos, etong will ng Diyos para sa mga kababaihan ay na-corrupt ng kasalanan. This has been corrupted by sin. Kaya sa bawat isang ito, maaasahan natin na merong distortion, merong pagbabali, or merong pagpalya na makikita natin. Pag sinabi sa relational capacity, makikita natin. Ano yung corruption ng sin? Pagiging
ma-relationship ng mga babae. Sa nurturing na nature ng babae, ano ang corruption doon? Sa pagiging vulnerable ng babae, kinreate sila, their women should be vulnerable. Ano ang corruption ng sin? Diyan. Sa beauty, ano ang corruption ng sin? Sa responsiveness, specifically, pag-help, ito, pagiging helpmeet, ano ang corruption dito ng sin? Now, pero dumating si Jesus. Yun ang mabuting balita, no? Sa kasalanan na dinulot ng unang pagbagsak, in the first, on the fall, ng Genesis 3, nung bumagsak ang tao sa kasalanan, Eve fell. At lahat ng mga babae, all throughout history, are fallen. Walang unfallen na kababaihan. Yet, and but, salamat sa Diyos dahil dumating ang Panginoong Jesus, pinadala siya ng Diyos Ama para saan? Para i-recover, para iligtas, para magkaroon ng forgiveness at magkaroon ng sanctification at ibalik yung tunay na pagkababae sa original nitong disenyo. At hindi lang sa original, kung hindi mas glorified pa na disenyo sa mga kababaihan. Iyan ang gusto kong makita natin at first. Hindi ko alam kung may mga makasama tayo dito na hindi pa mananampalataya, pero yan ang tinuturo ng kasulatan. Hindi lang sinasabi ng kasulatan na maging conservative kang babae, ang tinuturo ng kasulatan ay maging kristyanong babae. Ikaw ay maligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Jesus, kahit anong gawin natin na pagiging relihiyosong babae, konserbatibong babae, hindi yan ang main goal, yan ang gagawin ng Diyos sa kanila ng mga pinatawad na, sa kanila ng mga iniligtas. At parte ng pagliligtas ang pagbabalik sa orihinal. Pero mangyayari lang yun kay Hesukristo. Ayaw natin na pag sinabi natin biblical na pagkababae ay pagkababae lang. Kundi ito'y makadiyos na pagkababae, kristyanong pagkababae, pinabanal na pagkababae. So, kung may mga hindi pa mananampalataya, kayo rin ay inaaniyahan na maging mananampalataya kay Hesukristo. At sa atin, ang mga believers na mga kababaihan, ma-bear in mind na sa atin ito. There is a fallenness, tapos merong restorative grace yung Diyos sa pamamagitan ng krus ng Panginoong Hesukristo. Now, dive in na tayo doon sa number 1, relational capacity. Pardon, medyo may konting sakit ako, kaya may sipon. So, yung number 1, diretso tayo, relational capacity ng mga kababaihan. So, ang proof text natin dito ay ang Genesis chapter 2, verse 18 to 25. Dito sa Genesis chapter 2, verse 18 to 25, familiar tayo kung saan ginawa ng Diyos si Adam. Pero, nung ginawa si Adam, binigyan na siya ng trabaho, pero there's something lacking. Kaya sinabi ng Diyos, it is not good for man to be alone. Hindi mabuti para sa lalaki na siya ay mag-isa. Kaya ginawa ng Diyos, sino? Ginawa ng Diyos si Eva. Pinatulog si Adan. Sabi ng Diyos, walang helper si Adam. Kaya pinatulog ng Diyos si Adam, tulog siya, kumuha ng Diyos ng kanyang tadyang, sinarado yung kanyang laman, at yung tadyang ni Adan ay ginawa ng Diyos bilang babae. Ginawa ng Diyos bilang wife, bilang babae. Kaya pagkagising ni Adam, sinabi niya, this at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. So, sino nagpangalan sa kategory ng babae? Si Adam. Si Adam ang nagsabi, siya ay tatawaging babae. So, galing dito mismo sa passage na to, na
expressly. Ang purpose ng babae, wala pa siyang pangalan. Wala pa siyang pangalan dito. Sa Genesis 3 papapangalanan, ang babae magiging tatawagin siyang Eve. Pero dito, as a woman, bilang babae, expressly binigay siya ng Diyos for what? To provide relationship for another. Express purpose ng Diyos na ang babae ay binigay for relational purposes. Kaya ang mga babae ay nagsa-thrive, nagpa-flourish sila kapag meron silang mga relasyon sa ibang tao. Pag meron silang iba't ibang relasyon sa iba't ibang tao at meron silang malalim na connection dito sa mga taong ito. It is a feminine nature to want to connect. It is the feminine nature to want to connect. Gusto palaging may connection sa ibang tao. Ganyan nilikha ng Diyos ang isipan, ang pagkababae ng isang babae sa kanilang kaluluwa, sa kanilang puso, sa kanilang creation. They are wired by God to be connected to other people. Kaya ang mga babae, pwede silang mag-usap. Napakatagal. Kahit wala silang ginagawa, nag-uusap lang sa kanila sila. Okay na sa kanila yon. Usap lang. Why? There's connection. Connection. Uupo lang sila, magkikwentuhan sila, ikikwento nila kung ano yung mga nangyari sa kanila, maging mga nararamdaman nila. Bakit? Bakit kinikwento ng mga babae nararamdaman nila? I-compare nyo yun sa mga lalaki. Ano kikwento yung mga lalaki? Hindi sila madalas nagkikwentuhan, ito yung naramdaman ko. Hindi. Mga babae, because there is a deep connection. Gusto nila ng connection sa isa't isa. Ganon din, ang mga babae, kapangangailangan nila ay maintindihan sila. That's also relational capacity ng mga babae. Gusto nila naiintindihan sila. Gusto nila napapakinggan sila. Gusto nila may nakikinig sa kanila. Kaya dito pumapasok ang away, lalo na ng mga mag-asawa, dahil ang lalaki ay hindi babae. Nagkakaroon ng pag-aaway dahil ang mga lalaki, kapag may pag-uusap sila ng misis niya, ang palagi niyang iniisip, ano ang solusyon? Ano ang dapat kong gawin? Kasi tandaan natin, ang mga lalaki ay mission-minded. Nilikha ng Diyos ang mga lalaki, wired to be problem solvers. Ginawa ng Diyos si Adan dahil may trabaho, may asikasuhin siya. Ang babae ay nilikha for another. Dito sa una ay para sa relational purposes. Kaya minsan nagkikwento ang mga babae, mga asawang babae, pero hindi naman nila gustong solusyonan. Gusto lang nila may makapakinig sa kanila. Gusto nila it's for connecting. Kaya sila nakikipag-usap, it's for connection, it's for relationship. Kaya naiinis sila kapag bigay ng solusyon yung mga lalaki. Ganito dapat mong gawin, ganito dapat mong gawin. Yun ang purpose nila. Madalas ang purpose nila ay, I want you to understand me because it's about relationship. It's not about the problem. So, tandaan din natin, ang mga babae, typically, sa healthy sense, they are easier to display affection. Mas madali para sa babae na magbigay ng affection nila compared sa mga kalalakihan. Bakit? Again, disenyo ng Diyos ang mga babae sa kanilang relational capacity. However, dito rin papasok na nagkakaroon ng problem relationally rin dahil sa fall, dahil sa pagbagsak sa kasalanan. Again, Genesis chapter 3. Ano ang curse kay Eve? Ang curse kay Eve ay puro relational. Si Eve ay may curse sa kanyang panganganak, may curse siya sa kanyang anak, masasaktan siya. May curse din siya sa pagdating sa kanilang asawa na lalaki. Your desire shall be for your husband, but he shall rule over you. So maging ang curse kay Eve ay hindi lang physical, kundi relational, spouse at children. Ang isang healthy at sanctified na pagkababae, alalahanin natin dahil relational, yung capacity nila, they should provide a
relational environment that nurtures others so that they feel at home in their presence. Iaasahan ng isang babae na obligasyon ng isang babae na siya ay maging tahanan. Tahanan siya sa kanyang mga relasyon. Kaya dahil sa pagpasok ng kasalanan, relational problem din ang mga dumadating. For example, magbibigay ako ng mga texts mula sa Proverbs at ano kaya ang magiging tingin nyo dito sa mga verses na ito? Una, ito, Proverbs 25 verse 24. Sa pa, hindi ko nalalahatin. Etong dalawang Proverbs na lang. Proverbs 21 verse 19. So, nilagay ko sa chat. Ano yung unang reaction nyo pag nabasa nyo to? It is better to live on a corner of the roof than in a house shared with a contentious woman, quarrelsome woman. Sabi ng Proverbs, mas maigi pa daw na mabuhay ka sa bubong, sa gilid ng bubong, kesa sa manirahan ka kasama ang isang palaaway na babae. Proverbs 21 verse 19, it is better to live in a desert land than with a contentious and irritating woman. Mas maigi pa daw mabubuhay ka sa desierto kaysa sa mabuhay ka kasama ang isang palaaway at irritating na babae. Now, pag binasa mo to, especially sa mga kababayan, anong naiisip mo? Harsh naman. Grabe naman ang Proverbs. Bakit ganyan ang Proverbs? O hindi ba ito iniiwasan mo na text? Binigay sa atin yan ng Bible, binigay sa atin yan ng Proverbs. Ang isang reason ay para ipakita kung anong nangyayari sa sin na meron sa mga kababaihan at anong nagiging epekto nito. Again, ang mga babae ay nilikha ng Diyos for relationship. Now, dahil sa kasalanan, kung saan tayo dinesign ng Diyos, nasisira. Now, ang sinasabi ng Book of Proverbs dito ay nasisira yung relational capacity. Dapat bumubuo ng relationship, pero dahil sa sin, nang wawasak ng relationship. Yung pinakamalapit na relationship. So in the brokenness of womanhood, they can use the same relational influence to hurt those they love. Dahil yun ang ganyan kagrabe yung kasalanan. Kung sino yung mahal mo sa buhay, sila yung nasasaktan dahil sa pagpasok ng kasalanan. Ipinapakita lang ng mga verses na to na yung relationship ay nasisira dahil sa kasalanan. Now, i-contrast natin yan sa Proverbs 31. Familiar tayo sa Proverbs 31, no? Marami kasing tinuturo yung Proverbs 31 eh. Pero isa sa mga tinuturo ng Proverbs 31 ay ang Proverbs 31 woman ay relational. Sa kanyang relational capacity, binibuild niya yung relationship niya sa kanyang husband, binibuild niya yung kanyang relationship sa kanyang children. Kaya sinabi ng Proverbs 31, di ba? A woman of this character is hard to find and her worth is far above jewels. Sinabi yan sa verse 11 sa verse 12 ng Proverbs 31. Ano yung sinabi doon? The heart of her husband trusts her, and he have no lack of gain. She does him good. Relationship. Ginagawa ng Proverbs 31:1, mabuti sa kanyang mister, mabuti sa kanyang asawa, and not evil. Hindi niya ginagawa ng masama ang kanyang mister. All the days of her life. Now, ganito yung sanctification ng Diyos sa mga kababaihan. Imbes na wawasakin niya yung relationship, kinocultivate niya yung kanyang relationship. Hindi sa lahat, hindi ibig sabihin lahat na tao. Merong mga binigay ng Diyos na relationship sa kanya. Ganda, no? She does him good and not evil all the days of her life. Wow. Ganyan ang ginagawa ng sanctification ng Diyos. Hindi lang sa asawa niya, maging sa mga anak niya. Sabi sa 31 verse 29,
28 to 29, her children rise up, gumising, and bless her. And her husband also magkakasama, anak at asawa, and he praises her, saying, many daughters have done nobly, but you excel them all. So, itong Proverbs 31 ay model ng godly woman who is deeply relational. Napaka-relational niya. And blesses those in her life. Siya ay naging blessing dun sa mga nakapalibot sa kanya so much na pag gising nila ay pinupuri nila siya. So, yan ang una na element ng biblical femininity. Relationship. Yung relationship na ibinigay sa kanya ng Diyos. Pangalawa naman ay ang nurturing nature. Ang kalikasan ng babae na mag-aruga, maging maalaga. Ang physical biology ng mga babae ang nagpapakita sign sa kanilang nurturing nature. Ang mga babae, nilikha ng Diyos yung physical body nila para ipakita ang kanilang pag-aalaga. Ang mga babae ay mayroong breasts. May mga breast din ang lalaki, may dibdib ang lalaki, pero iba yung breasts ng mga babae. For what? Anong main purpose ng breasts? Isa sa main purpose nito ay to nurture ang sanggol, to nurture ang newborn. Binigyan ng Diyos ng dibdib ang mga kababaihan for the point of nurturing, mag-aruga, para ito sa pag-aaruga. Ano pa? Ang babae may uterus. Walang uterus ang lalaki. Walang sinapupunan ang lalaki. Bakit may sinapupunan ang mga babae? For what? Para din yan sa pag-aaruga. Ano iaaruga? Ang iaaruga ng sinapupunan ay fetus, sanggol. So, imagine that. Bakit ginawa ng Diyos yon? Ginawa ng Diyos yon para ipakita na ang kalikasan ng babae, ang babae ay babae, ang babae hindi lalaki dahil siya ay merong katangian ng pag-aaruga. So, gusto natin i-qualify. Hindi ibig sabihin na isang babae ay single. Kunyari, maging single siya her life, o kaya naman siya ay infertile, siya ay hindi magkakaanak, na wala na siya ng mapag-aruga na nature. Tandaan natin, kahit ang mga single na kababaihan at sa kanila na mga infertile, sila pa rin ay may biological composition. Naka-wire pa rin sa kanila. Wired sa lahat ng babae. Kaya sinasabi natin, ang gender na yan, ang sexes ay hindi lang physical. Hindi lang physical. Ito ay buong ikaw. Buong ikaw. Kapag binanggit natin ang gender ay physical lang, magkakaroon tayo dyan ng problema. I am a man inside and out, body and soul. Ang babae ay babae, inside and out, body and soul. Isipin nyo, bakit walang mga madalas na nagsusuntukang mga tomboy, yung mga lesbian? Bakit puro mga nagsusuntukan, puro mga gay pa rin? Kasi lalaki pa rin sila. ayaw lang usapan, suntukan agad. Bakit? Sa kalooban nila, sila yung lalaki pa rin. May aggressiveness na nakapaloob sa kanila. Now, kaya ang ibig natin sabihin dito, na hindi ibig sabihin na walang anak ang isang babae or wala ka pang asawa, wala ka pang anak, ay wala na yung nurturing nature. No. Lahat ng babae ay may nurturing nature. So, ito yung, let me quote si Deanne Davis. Ito. Sabi ni Deanne Davis, a woman is not less feminine if she is single or if she is married and unable to bear children. She is just as womanly in form
and spirit as a woman who has 20 children. Sabi niya, babae pa rin sila pareho. Wala kang anak, may 20 kang anak. They are both women. She still has the hardwired design of a nurturing creature, whether or not God chooses to use those bodily tools to produce offspring. She is a nurturer, and it serves her well to operate out of that role, whether or not it includes a husband or biological children. So, sa Isaiah chapter 49, verse 15 to 16, hayaan yung basahin ko ito. Isaiah 49, sabi dito, can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, but I will not forget you. Behold, I have inscribed you on the palms of my hand. Your walls are continually before me. Ang Diyos, kinompare ng Diyos yung sarili niya sa mga babae. Sabi ng Diyos, pwede bang makalimutan ng isang nanay ang kanyang sanggol? Hindi ba siya maawa sa kanyang sanggol? May pagmamahal sa kanyang sanggol? Sabi ng Diyos, pwedeng sila makalimutan nila, pero ako hindi. Kinocompare ng Diyos yung pag-aaruga niya, yung kanyang caring nature, doon sa pag-aaruga ng isang babae. So, ang mga babae, kapag nag-aaruga sila, kapag in-exercise nila yung kanilang feminine role at feminine beauty ng nurturing, nire-reflect nila yung glory ng Diyos. Nire-reflect nila yung glory ng Panginoon. Kaya naman, ang mga kababaihan, they have the ability to be a home for others where they can feel safe and at rest. Ang mga kababaihan, meron kayong special na panawagan na kayo ay magiging tahanan sa iba, binabalik-balikan. Dahil meron silang nurturing. Alam nyo, grabe. Kahit yung mga pinakamatitigas na kriminal, sa mga napapanood natin, pinakamatitigas na kriminal, kapag pinag-usapan ng mga nanay nila, umiiyak. Umiiyak. Kapag nanay na nila yung pinag-uusapan, bakit? Andun yung nurturing role. Of course, there's something wrong, pero kahit si mga hardened criminal, pag nanay na nila, pag nurture na, yun lang ang nakikita nilang safe sila. Yun lang ang masasabi makakapagpabalik sa kanila. Sa mga documentaries, kapag may mga nabasa kayong gano'n, grabe, ito yung role ng woman. Sila ay mababalikan, sila ay nurturer, nag-aaruga. Again, hindi ito exclusive sa motherhood. Ito rin ay masasabi natin sa iba't ibang roles sa relationships natin na hindi magkakapantayan, pero merong nature ang babae na sila ay tinatakbuhan. Sila ay tinatakbuhan. Sila ang tagapag-alaga. Pangatlo na role ng rather na trait or characteristic ng kababaihan, femininity, ay tinatawag nating vulnerability. Vulnerability. Openness. Hindi ko alam sa Tagalog eh. Yung openness. Women have the incredible ability to be soft, sensitive, and vulnerable. Sensitibo, kalambutan, pagiging vulnerable. Pero kasama noon ay yung kanilang fortitude, emotional endurance, na kahit sila ay vulnerable, kahit sila ay open sa pain, open sa kahit sa mga sakit, pero sila rin ay mas may matinding emotional fortitude. Mas matindi ang kanilang fortitude. Kaya ibig sabihin nito, isa ito sa mga inaasahan
na katangian ng isang babae na makikita natin sa 1 Peter chapter 3, verse 7. Hayaan nyo ilagay ko ito dito sa, 1 Peter 3:7, regarding ito sa husband at wife, sabi ni Peter, yung husband daw, you should live with your wife in such an understanding way as with someone weaker, yung weaker vessel, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered. Tinuturuan ni Peter yung mga lalaki na mabuhay daw kasama yung mga misis nila, na sila ay dapat maging marahan, understanding. Bakit? Ang mga babae ay delicate at they should be treated as such. Isang illustration nga na ginagamit natin ay babasagin, mabilis mabasag ang mga kababaihan. Pero hindi ibig sabihin mahina siya. Maraming babasagin, ang napakamahal, napaka-precious. Bawal ito mabasag. Ganyan yung tinuturo ni Apostle Peter. Husbands, maging maingat kayo, maging understanding kayo sa wife nyo, dahil very precious siya. Pero madali siya mabasag. Kaya naman, ang mga kababaihan, they are worthy of protection. Sila dapat ang pinoprotektahan dahil sa kanilang katangian bilang vulnerable. Yan yung katangian ng isang babae na hindi pwedeng sabihin sa mga lalaki. Na hindi pwedeng maging katangian ng lalaki. Last time, ang tinuro natin, ang katangian ng lalaki ay maging malakas, maging matibay, hindi babasagin ang isang lalaki. Hindi dapat ang lalaki, isang hulog lang, basag ka agad. That's a trait of a man. Kaya pag ang lalaki ay mabilis mabasag, sinasabihan natin, magpakalalaki ka, man up. Pero ang babae, hindi ganon. Hindi ganon. Ang scripture ay nagsasabi, live. Dahil sila ay delicate. Sila ay dapat to live in an understanding way. Now, papasok ulit yung fall. Papasok ulit dito yung fall. Alam ng mga babae na sila ay vulnerable. Alam ng mga babae na sila ay vulnerable. Kaya naman, ang mga babae ay punong-puno ng mga worries, anxieties. O kaya naman, nagbibuild sila ng wall para hindi sila masasaktan sa kahit anong mga mangyayari sa kanilang buhay. Kaya, pwedeng mangyari dito ay nag-wall up ang mga kababaihan. Pwedeng vulnerable sila sa abuse, sa abandonment, sa insult, sa rejection. Pwede bang mangyari ito sa mga lalaki? Pwede. Pero alam natin na mas karamihan ito sa mga babae. Na mas prone sila sa abuse. Mas prone sila na iwanan. Mas prone sila na insultuhin. Mas prone sila sa rejection. So, itong mga to ay consequence, of course, sinful, fallen, at merong mga providential na consequence ng pagiging vulnerable. Kaya naman, pwedeng gawin ng mga babae ay, I do not want to be vulnerable. Yan ang magiging tendency ng kababaihan. Hindi ako magiging sobrang lakas ko na hindi na ako vulnerable. Kaya naman, hindi na sila nagiging free to live out the gospel sa kanilang mga buhay. Dahil kapag iniwasan ng babae, pine-prevent nila yung kahit anong possibility na sila ay masaktan, ma-victimize, masugatan, ito ang inaalis nila sa kanilang pagkababae, to be vulnerable. Aware na aware tayo dito. Paano tinatanggal ito ng kababaihan, yung kanilang feminine vulnerability? Una, pagiging defensive. Isa pa, pagiging sexually promiscuous. Bakit sa West ngayon, mga babae ay nakikipagtalik rin kung kani-kanino, nakikipagkompetensya. May mga pinag-usapan, body count, what's your body count? Bakit ganon? Kasi they want to be in control.
Ako ang mamimili, akong may control. Hindi pwedeng sa isip-isip nila, hindi pwedeng lalaki lang. Lalaki lang ang pwedeng makipagtalik kung kani-kanino. Ako rin. Kaya ko rin yan. At ginagamit ng kababaihan yung kanilang sexuality to control men. Ginagamit nila ang kanilang pagkababae para mag-in control. Ako ang masusunod. Hindi ako vulnerable. Hindi ako ang magiging victim dito. Hindi ako masasaktan dito. Ako ang mananakit. Ako ang magbibiktima. Ako ang magsusugat. That's turning the other way around sinfully. Taking on a false masculine in dress or action. Tinatry nila na hindi ako vulnerable kapag hindi ako nag-appear bilang babae. Trying to eliminate the need for men in our lives. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. I can live alone. I am a strong, independent woman. Inaalis yung vulnerability na feminine trait. I can live alone. Hindi ko kailangan ng isang lalaki. So, mga instances yan na tugon doon sa feminine character ng pagiging vulnerable. They operate on their curse and rule over men. So, kapag ang mga babae, sila for example, nasa marriage, ang mga babae ang nangunguna, ang babae ang nagdidikta, ang babae may final say, that's another way. I don't want to be vulnerable. Ako dapat ang masusunod. O kaya naman, they detach people from their lives para hindi sila ma-reject. Another way, na ayaw nilang maging vulnerable. Ang mga babae, pwede rin silang maging manipulative, nang ma-manipulate, kinokontrol yung ibang tao, kinokontrol yung mga relationships in many different ways. Nagging, pangdadakdak, o kaya putting others down, o kaya naman being passive-aggressive, o kaya gossiping, chinichismis yung iba. Pinag-uusapan namin, nagchichismisan din yung mga lalaki na mali, pero alam natin, ang naging common term, marites, babae. Bakit? Kasi ginagamit to para hindi kami ang vulnerable. Para iba. Tinatry nilang maging manipulative. So, it goes on and on and on. Nakikita natin, ito yung result na ayaw kong maging vulnerable. Pero ang solution dito, sa mga kababaihang Kristiyano, ay hindi maging sobrang lakas ko na hindi na ako vulnerable, kung hindi ang solusyon ay ipagkatiwala yung puso nila sa Diyos, sa Ama, na alam nila na walang kahit anong sakit, no hurt, cannot be overcome with God. Hindi ang kalooban ng Diyos ay maglakas-lakasan sa mga kababaihan kung hindi maging vulnerable with the trust sa Panginoon. Sabi nga ni Dan Davis, kasi siya yung material natin, sabi niya nga na kapag naglalakas-lakasan daw yung mga babae na hindi niyo ako pwedeng masaktan, sabi niya, that is weakness. Yun daw ay weakness. Bakit? Kasi sabi niya, they are so terribly afraid of being hurt na hindi sila naging vulnerable. Kaya there's grace here. Yung truly feminine na woman can receive, feel, express feelings in a healthy way and have strength in that weakness as opposed to the facade of strength. Ang totoong biblical na pagkababae ay tumatanggap, nakakaramdam, nagpapahayag ng damdamin sa isang malusog na paraan. Yung ang kalakasan sa vulnerability, hindi ang paglalakas-lakasan. Pang-apat ay ang beauty. Beauty. Ang kagandahan ay element ng femininity na desire, kagustuhan na maging maganda. Gusto natin i-qualify yan na ang kagandahan ay hindi lang physical sa kababaihan, pero hindi
labas yung physical. Hindi lang sa physical, pero hindi labas yung physical. Pag sinabi ng Bible, beautiful, it speaks more than the outward. Pero, may part dyan yung outward. Sa 1 Peter chapter 3, verse 3 to 5, sinasuggest ni Apostle Peter na yung beauty ng woman, hindi lang panlabas, kung hindi panloob, with the beauty of a gentle and quiet spirit. Sa Proverbs 31, verse 30, charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. So, may mga comparison dito, no? Na hindi lang panlabas, panloob. Yung panlabas ay nakakadaya, pero yung takot sa Diyos, may takot sa Diyos, siya ay papupurihan. Kailangan nating tignan ito in two ways. Una, kailangan huwag nakafocus lang sa fading qualities. Hindi lang sa appearance. Kasi pwedeng gamitin yung mga panlabas sa hindi nag-o-honor sa Diyos. Pwedeng gamitin yung panlabas sa hindi nag-o-honor sa Panginoon. Alam natin yan. 1 Timothy 2, 9 to 10, likewise, I want women to adorn themselves with proper clothing, modestly and discreetly, not with braided hair and gold or pearls or costly garments, but rather by means of good works, as is proper for women, making a claim to godliness. So, sa scripture, nakikita natin ang kagandahan ay maganda. Ang physical beauty ay maganda. Pero, sinful din para sa mga kababaihan na panlabas lang na katangian ang kanilang pinafocus. Pwedeng una, kapag nineneglect na nila ang kanilang heart. Nakafocus sa panlabas na nakakalimutan na ang puso. O kaya naman, ginagamit yung panlabas para sa kasalanan. Dalawa yon. Una, pwedeng kinakalimutan nila ang heart nila dahil sa outward, o kaya pangalawa, ginagamit nila ang kanilang outward para magkasala. Yung iba, magkasala sila. Iko-quote ko ulit si Daan Davis kasi maganda tong sabi niya eh. Sabi niya dito, many of us, sabi niya sa kapwa niya babae, many of us spend hours investing in our physical appearance. Siguro mga makeup to, dress to, kay mahal-mahal na makeup, kay mahal-mahal na mga damit. In and of itself, hindi siya mali, pero sabi niya, nag-spend sila masyado hours investing sa kanilang physical appearance to make sure others are impressed. But we find it difficult to spend a few minutes in the Word of God or in prayer for others. Wow, compare that. Gaano katagal mag-makeup ang isang babae at gaano siya katagal magbasa ng Bible. Gaano katagal siya magbihis, gaano katagal siya mag-pray. Comparison yan with Daan Davis. To the Lord, who looks at the heart, even though man looks at the appearance. A heart primarily focused on this is not pleasing to God. He cares about our inward beauty far more than about how our makeup looks. And if that is the Lord's perspective on things, then we must adjust our lens to His. So yun yung isa, no, na pwede nating matutunan. Pero hindi rin ibig sabihin na pabayaan ng mga kababaihan ang kanilang panlabas na kagandahan. Dahil parte yan. Hindi pwedeng isipin ng mga kababaihan na focus ako sa inward beauty ko, sa inward holiness ko, na pababayaan ko na ang representative appearance ko. So, sa Bible, marami tayong mababasa. For example, sa Songs of Solomon, ilang ulit binanggit sa Songs of Solomon, pinupuri yung kanyang wife sa kanyang kagandahan. Sa Bible din, sobrang daming kababaihan ang nirecognize
or describe as beautiful woman. Si Sarah, tinawag silang maganda. Si Rachel, si Esther, si Rebecca. They were described as beautiful women. Hindi yun mali or hindi yun pang-down, yun ay recognition ng Bible sa kanila. Again, sabi ulit ni Deanne Davis on this matter, sabi niya, women do not have to be supermodels to embrace their God-given femininity. But they do have to be women. Sabi niya, hindi naman kailangan maging supermodel ang isang babae para masabing feminine siya. Pero, kailangan pa rin siya maging babae. Maging mukhang babae pa rin siya. Magpakitang babae. There's a feminine sense. The outward is merely a manifestation of what is going on inwardly with a woman. And thus, she should make sure that on all counts, she is pursuing godliness on her gender. Kung ano yung lumalabas, galing sa puso. Kapag sobrang sexualized, galing sa puso yan. Kapag sobrang pinababayaan yung palabas, galing sa puso yon. Kapag naging modest, galing din sa puso yon. So, pwede natin niya i-consider. And lastly, ito na yung panghuli, ay ang responsiveness. Dinesign ng Diyos ang kababaihan para maging suitable helper para sa Eve kay Adam, woman kay Adam. Sila ay kinreate para maging helper, supporter, cheerleader. Sila ang maging support group ng lalaki. Hindi ibig sabihin ito, I want to give two qualifications. Una, hindi ibig sabihin ito na walang quality leadership ang babae. No. Maraming kababaihan ang magaling mag-lead, magaling mamuno, magaling sila sa pag-manage. Kaya hindi ibig sabihin na kinreate sila to be a suitable helper ay hindi sila marunong. Marunong sila. Pwede. Pangalawa, hindi rin sinabi sa scripture na ang mga babae ay magsasubmit sa lahat ng lalaki. Hindi sinabi yan. Hindi pwede may makita ka lang na lalaki, magsasubmit ka na kaagad doon. Hindi porket may kaklaseng ang lalaki, sasubmit ka na agad doon. May katrabaho kang lalaki, sasubmit ka na kaagad doon. No. Meron lang mga specific na lalaki na inutusan ang mga babae na sa kanila magsasubmit. Sabi ni Deanne Davis, ito ay sa marriage. Sa husband ka lang magsasubmit, sa father ka magsasubmit, sa ruling eldership ng church ka lang magsasubmit. Merong mga specific na lalaki. Hindi lahat. Hindi kung sino-sino na lalaki. Hindi ito free for all. So, gusto ko ibigay dalawang qualification na yon. Ang helper, submissive role ng babae ay hindi ibig sabihin wala siyang leadership quality. Hindi ibig sabihin sa lahat ng lalaki. Kaya sasabihin natin, ang biblical woman ay patriarchal. Naniniwala ang mga biblical na kababaihan na ang mga lalaki, may mga specific na lalaki ang mamumuno na sila ay nilikha ng Diyos gloriously na mag-support for that mission, for that role ng kalalakihan. Kung si Adam ay inutusan to grow and cultivate the garden, to expand the garden, andyan na si Eva para siya'y tulungan sa kanyang misyon. Mapapansin nyo sa mga movies, ang mga lalaki ay may mission at ang dyan ang babae para tumulong sa kanya. Yun ay biblical na pattern. Hindi biblical na pattern na ang babae ang mamumuno, si lalaki ang support dun sa mga gagawin ng lalaki. Hindi. Ang design na ginawa ng Diyos, lalaki, may plano ka, may initiative ka, may gagawin ka, may mission ka, at si babae, si Mrs., siya ay tutulong sa iyo para sa God-given partner kayo na gagawa ng God-given mission na yon.
God created it to be like that. Kaya ang biblical women, they are patriarchal. Gusto nila ng male headship. Gusto nila ng ang lalaki ang mangunguna, mamumuno, magpaplano, mag-aasikaso, may mission, may goal, may ambition. Di ba? Yung sinasabi nila, gusto, ang lalaking may ambisyon. Pero bilang Kristiyano, ambisyong maka-Diyos. Ambisyon ng Diyos, mission ng Diyos, glory ng Diyos, will ng Diyos. Yan ang goal ng mga lalaking Kristiyano. At doon sila sasamahan ng mga kababaihan. So, ang complementarity, it works. Bakit? It works kasi sa complementary na relationship sa isang lalaki, ang babae ay pwede maging soft, maging tender, maging delicate na vessel. Pwede silang maging under ng protection ng lalaki at mag-follow sa godly leadership ng isang lalaki. Pwede nilang respetuhin ang isang lalaki, tingalain ang isang lalaki kapag sila nag-i-initiate, sila nag-lead sa patungo at para sa kingdom ng Diyos. Sila ay may honor na alagaan sila, in-nurture yung mga kalalakihan na yun para magawa nila yung masculine mandate sa kanila, para maging better equipped sila na maging lalaki para sa Diyos. Now, in our culture, pwedeng madaling maisip na ang submission, itong complementarity, babae na gusto ang patriarchal, pwedeng isipin ng iba na mababa ito. Pero it's not. It's not. Gusto natin magbigay ng dalawang reason, dalawang proof galing mismo sa dalawang persona ng Diyos. Una, ang Panginoong Jesus mismo. The Lord Jesus submitted Himself to the Father. Submission. Pagpapasakop. Sabi ni Jesus, hindi ang kalooban ko, kundi kalooban mo, Ama, ang masunod. Ano sabi ni Jesus? Ang mga sinasabi ko ay yung mga sinabi sa akin ng Ama. Ano sabi ni Jesus? Ang ginagawa ko ay yung mga inutos sa akin ng Ama. Pagpapasakop. So, mababa ba si Jesus na nagpasakop siya sa Ama? No, He's not. Ito nga yung glory ng Panginoon Jesus. Glory ng Panginoon Jesus na siya yung nagpakababa. Siya yung nagpasakop. Yung submission. Therefore, I would submit to you na ang mga kababaihan ay more Christ-like kapag meron silang disposition ng submission. Ang mga kababaihan ay mas Christ-like kapag meron silang disposition ng submission. Another is the third person of God, the Holy Spirit. Anong sinabi sa John 14, verse 26? Ano daw ang role ng Holy Spirit? Ang role ng Holy Spirit, but the helper, anong name ng Holy Spirit? Helper. The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, Jesus' name, He will teach you all things and remind you of all that I said to you. Ang ganda ng role ng Holy Spirit, no? Supporting role. Ang role ng Holy Spirit ay ibigay kung ano yung ginawa na ng Panginoong Jesus. Ang role ng Holy Spirit ay helper. I would ask, ang Holy Spirit ba ay mababa? No. The work, just as the work of Christ, submission is glorious, the work of the Holy Spirit as helper is glorious. Kaya naman, yung task ng submission at role ng being helper ay hindi pitiful, kung hindi glorious. You see, that's the work of God na ini-image ng kababaihan. Kapag ginagawa ng kababaihan ng submission, glorious. Kapag ginagawa ng kababaihan ng pagiging helper, glorious. Iyan. Kaya yung tapusin ko ito, lecture, sa quote ni Dean Davis. So, hinati ko siya sa dalawa kasi haba eh.
Sabi ni Diane Davis, being relational, nurturing, vulnerable, soft, beautiful, and responsive are wonderful qualities that God Himself has bestowed upon us, mga kababaihan, and we can bear His image rightly as we function in them. We can submit to God and His design for us and find the joy that comes from obedience and embracing who we really are. Sabi niya, we are His daughters, and thus, we should define ourselves as He does, and not as the world, television, pop music, feminism, and pornography do. Ang nagde-define sa pagkababae mo ay hindi mundo, hindi telebisyon, hindi mga kanta ng sino-sino, hindi feminismo, hindi pornografiya. That's not femininity. Ang nagde-define ng femininity ay ang Diyos. Ang nagde-define ng femininity ay ang Ama na lumikha sa pagkababae ng kanyang mga anak na babae, precious na anak niyang babae. Siya ang nagsasabi, anak ko na babae, ganito ang pagiging babae. As in all things, we look to Him, and it is there that we might find rest as women. So, let us move forward as biblical women who are honoring God in our essence and action. Let us be feminine women. So, ang ganda nung pagtatapos na sinabi ni Diane Davis na lahat ng pag-asa, pagkababae ng babae ay inaasa nila, nakaasa sila sa Diyos. Na very charging. Let us be feminine women. Katulad ng lalaki, let's be masculine men. Mga babae, let us be feminine women. So, dito nagtatapos yung lecture natin.